bilang panlubos sa sala. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Sakeo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isa na namang kwento ng paglapit kay Jesus ang ating narinig mula sa Ebanghelyo sa araw na ito. Kung kahapon, kwento ng isang bulag ang lumapit kay Jesus dahil ibig niyang makakita. Ngayong araw na ito, kwento ng isang puno ng publikano na nagngangalang Sakeo, ang nagdanais lumapit at makita si Jesus. Ang isang publikano ay maniningil ng buwis noong panahon ni Jesus. Kapag narinig ang salitang publikano, ibig sabihin niyan, tax collector. At noong panahon ni Jesus, masasama at makasalanan ang tingin ng mga tao sa mga publikano. Dahil sila ay naniningil ng sobra at ibinubulsa para sa sarili nila. Grabe, no? Naniningil ng sobra at ibubulsa para sa kanila. Kaya naman, hindi natin masisi kung bakit gano'n na lang ang galit ng mga tao sa isang publikano. Mas lalong higit kay Sakeo kasi siya yung pinuno, siya yung puno, siya yung ulo, siya yung head. Kaya mas lalong kinaiinisan siya.
Hindi ka ba maiinis nun? Ha? Yung sisingilin sa'yo, sobra. At saan dadalhin yung sobra? Sa kanyang sariling bulsa. Ayun. Nakakainis yun. Oh, nainis ba kayo? Hello? Wala na. Sanay na tayo, no? Sanay na tayong binubulsa na lang yung para sa sobra-sobra, no? Pero yung mga tao, kaya ang tingin sa mga publikano, makasalanan. Ang tingin sa kanila, masama. Ngunit, kahit makasalanan itong si Sakeo, ninais niyang makalapit para makilala si Jesus. Ninais niyang makalapit para makilala si Jesus. Mabuti pa nga si Sakeo, gusto makalapit kay Jesus kahit makasalanan. Yung iba sa atin, madami ng kasalanan, ayaw pang lumapit kay Jesus. Ayaw pang magsimba. Hindi man lang nagkukumpisal. E di hamak naman, mas makasalanan itong si Sakeo kesa sa atin, hindi ba? Oh, ba't ganun? Pero, dahil napakapandak, no? Imagine niyo siguro si Sakeo, maliit lang, Dahil napakapandak ni Sakeo, hindi niya makita si Jesus dahil sa dami ng tao. Kahit tila madaming hadlang para makalapit siya kay Jesus. Ano'y hadlang? Hadlang yung height niya. Ang liit niya. Hadlang yung madaming tao kasi nagsisiksikan, no? Ang daming hadlang. Pero ginamit ni Sakeo ang isang puno ng sikomoro para tungtungan. Para makita si Jesus. Ginamit niya ang puno para makalapit kay Jesus. Kaya naman sa huli, siya ay nakita ni Jesus at tumuloy sa kanyang tahanan. Sadyang madalas, hindi tayo nauubusan ng hadlang para makita si Jesus. 'Di ba? Ang daming hadlang. Andyang busy sa trabaho, kaya hindi nakakapagsimba. 'Di ba? O kaya maraming gawain sa bahay, kaya hindi man lang nakapagdasal. Nag-aalaga ng may sakit. Mabuti pa. Tatay ni Shadel, nandito. Buti pa ikaw, nandito, di ba? Talaga eh. Minsan, ang tao di nauubusan. Ang daming assignment, busy sa eskwela, malayo ang bahay, walang pamasahe, at kung ano-ano pang hadlang. Ang daming hadlang para makita at makilala si Jesus. Pero ika nga ng kasabihan, kung gusto, may paraan. At kung ayaw, madaming dahilan. Pero hindi tulad ni Sakeo. Ginawan niya ng paraan ang mga hadlang para siya'y makalapit kay Jesus. At mas matindi ang kanyang pagnanais na makita si Jesus ang nanaig kaysa ang mga hadlang sa kanyang buhay. Gumamit siya ng puno ng sikomoro para tungtungan, para lang makita si Jesus. At marami tayong pwedeng gamitin na tungtungan para lang makalapit kay Jesus. Andiyan ang simbahan. Yung simbahan, hindi naman ibig sabihin, pag pumasok ka, malapit ka na kay Jesus. Hindi naman ibig sabihin, pag naglingkod ka, ikaw ay malapit na kay Jesus. Hindi. Tungtungan lang natin ang simbahan para makalapit kay Jesus. Yung simbahan, andyan lang kung kailangan mo. Pero tungtungan lang yan. Dahil ang tunay na paglapit kay Jesus ay ang makilala si Jesus. Instrumento lang ang simbahan. Ano pa yung mga pwede nating tungtungan para makilala at makita si Jesus? Mga pare, pwede kayong lumapit, magtanong, di ba? O kaya, ano pa, yung cellphone o gadgets, di ba? Ginagamit na to para makapagsimba. Kaya wala nang dahilan para hindi makapagsimba ngayon. May cellphone, may online mass. Kaya nga, araw-araw kong binabati
Yung mga nasa abroad, yung mga nasa tahanan, kaya pa rin makapagsimba. Pero kahit yung mga tungtungan na ito, pwedeng gamitin para makita si Jesus. Pero yung mga bagay na ito, nagagamit din ng mga tao para sa kasamaan. Hindi ibig sabihin simbahan, pwede na. Makikita ko na si Jesus. Hindi. Yung iba, ginamit ang simbahan para sa pansariling kapakanan. Ginamit ang simbahan para manloko. May ganyan. Kaya hindi lahat ng nasa simbahan, no? Gusto makita si Jesus. Yung iba gusto lang hanap buhay. Ganon din yung cellphone. Hindi lahat ginagamit ang cellphone sa pagsisimba. Yung cellphone ginagamit ng iba para mang-scam. No? Maraming scammer ngayon, no? Mag-ingat, no? Nakakainis yung mga yan. Yung cellphone nagagamit din sa kasamaan. No? Kaya mag-ingat. No? May mga bagay na pwede tayong gamiting tungtungan kung meron tayong pagnanais makita at makilala si Jesus. Si Sakeo, ginamit ang puno ng sikomoro para makita si Jesus. Mga kapatid, walang matinding hadlang sa taong may pagnanais na makalapit sa Diyos. Gaya ng walang matinding kasalanan ang pwedeng makapaghiwalay sa tao sa Diyos. Amen. Amen.